Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatan na dapat pangalagaan. Karapatan namin ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at maging masaya. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat and good morning everyone. Sa muli po, ito si Kuya Carlo with Kuya Joas para po sa ating palatuntunan, may kasama ka. Basta Sabado ng umaga, alam na yan. Ito po yung programa natin na gusto natin ang bawat isa sa atin ay mga bida. Lalong-lalo na yung mga tao may malasakit sa mga tao may mga kapansanan. Kuya Joas, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Good morning mga kaibigan. Araw na naman ng Sabado, araw natin ito, Kuya Carlo. Kamusta po ba kayo? Pero batiin muna natin lahat na nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Unang Sabado sa buwan ng Agosto. Yan, very excited ako kuya dahil may panibago tayong pag-uusapan. Ayan, Kuya Carlo, nagkape ka na ba? Ay, okay. Kanina pa, kapatid. Well, ito nga, yung, sige daw, ito, dahil alam ko kanina nung nabasa ko kasi yung chat ninyo ng station natin, ang dami yung kwento tungkol sa ating gagawing series. Explain mo ba yan sa ating mga tagapakinig? Ayan na nga Kuya Carlo, dahil
For your information lang kaibigan, tuwing buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang White Cane Awareness Month. Para yan sa mga kapwa natin, person with visual disability. At ano yan Kuya Carlo, kung hindi ako nagkakamali, buong Pilipinas ay nagsasagawa ng White Cane Walk. Yan. So kaya naman kung kayo po ay nais makibahagi sa event na yan, no, yung White Cane Walk, ay maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong mga LGUs o mga organization or ang ating PIDAW kung meron man silang event tulad niyan. Pero going back, Kuya Carlo, sa ating napag-usapan, tamang-tama, magkakaroon po tayo ng series. Ito po yung tinatawag nating 6 Ds of an Empowered Life. 6 na D ang pag-uusapan natin tuwing araw ng Sabado. Kaya naman ngayong araw na ito ay magsisimula tayo sa first D. Kaya naman kaibigan, antabayanan niyo po ang mga susunod pa natin mga episode patungkol sa 6 Ds of an Empowered Life. Yon Kuya Carlo ang gusto kong ibahagi sa ating mga tagapakinig. Kaya naman sana ay tuwing Sabado ay samahan niyo kami ni Kuya Carlo para naman maging, alam niyo yon, inspired at motivated kayo sa bawat linggo. Yan. Well, bago tayo mag-umpisa niyan, alam mo, kahit ako excited na ako dyan sa ating i-discuss. Pero, di ba, tayo nag-umpisa talaga tayo na meron tayong a little bit of devotional. Pero ito ngayon, hayaan nyo basahin ko sa inyo ang isang buong chapter. Buong chapter ng Psalms. Psalms chapter 8. Ito kung si Kuya Joas, meron kaming series of D. Ito, hayaan nyo mag-umpisa din ng devotional with the letter D. Ito yung to the chief musicians on the harp, a psalm of David. Ayan, ito yun sa verse 1. Ang sabi niya dito, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouths of babes and sucklings, you have ordained strength because of your adversaries, to silence the enemy and the avenger. When I consider the heavens, the works of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? You have made him little lower than God, and have crowned him with glory and honor. You made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the birds of the heaven, and the fish of the sea, and all that pass through the path of the seas. O Lord, our God, how excellent your name in all the earth. Napakaganda po yung pagkasulat ni David. Pero, alam mo, nag-umpisa talaga siya sa pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Pero sa gitna ng kanyang kamangha-mangha, ibig sabihin pag kanyang worship sa Lord, sabi niya, Lord, ang ginawa mo itong lahat, pero ano ba ang tao at ginawa mo siyang mas mababa lang sa iyo? Binigyan mo siya ng kapangyarihan, binigyan mo siya ng authority sa lahat ng ginawa mo. Well, ito lang, kung makita natin, ito ay si David na to nagsasalita. Pero kailan ba to nangyari? Nag-umpisa to pagbibigay ng Lord ng dominion sa lahat ng kanyang nilikha sa tao noon pa, sa panahon pa ni Adam and Eve. Kaya nga, yung isang katanungan na, kung makapangyarihan ang Diyos, bakit hindi niya sinuway ang diablo nung tinukso niya si Adan at Eva? Ang storya nun, ito na binigay na nga ng Lord ang kapangyarihan sa tao kay Adan at Eva. Sila na yung may kapangyarihan para magsuway sa diablo. Of course, kaya din ng Diyos yun, pero parang
bakit pa niya binigyan ng authority ang tao? Pero kung titingnan natin, kung sa ating kapanahunan ngayon, kung ikaw ay akala mo ordinaryong tao ka lang, kapatid, think again. Ang sabi dito, mahal na mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa ka niya, He made you in His own image and likeness. Sabi niya, little lower than God. Sa ibang mga translation, little lower than angels. Pero actually, tayo ay hindi tayo pwede ikumpara sa angels. Mas mataas tayo actually sa angels. Then we are created in the image and likeness of God. And all authority has been given to us. Kaya kung iisipin mo lang talaga, we really have, ang bawat isang tao dapat tingnan, magkaroon lang panahon para magkaroon ng reflections, para makita na gaano ba siya ka-importante sa harapan ng Diyos. And even that, kung makita natin after that, yung pagkahulog ng tao, nahiwalay ang tao sa Diyos, hindi lang tayo pinabayaan ng Diyos na mapahiwalay sa Kanya. Gumawa siya ng paraan. He sent His Son Jesus Christ to pay the ransom of our sin. So, kapatid, kung ang tanong dito, akala mo nag-iisa ka lang, kapatid, hindi. Ang sabi dito, ang ikaw ay palagi nasa isip ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 4, what is man that you are mindful of Him? Ang Diyos ay palagi ka nasa loob ng kaisipan ng ating Panginoon Diyos. I guess that would give us encouragement sa lahat ng tao nakikinig sa atin na kung akala mo ikaw ay nag-isa, walang nagmamalasakit sa iyo, it's mali iyon ang iyong pananaw dahil ang Diyos, palagi ka nasa isip ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ating devotion sa umagang ito. Kuya Joas, balik sa iyo. Thank you, Kuya Carlo, for reminding us with that scripture. Totoo nga that we are all created in His image, in His likeness. And kaibigan, kung nagdududa ka kung ikaw ba ay pinapabayaan o hindi pinapahalagahan ng ating Diyos, ay diyan ka nagkakamali dahil sabi nga ni Kuya Carlo, no, He always thinks of us. Ayan, Kuya Carlo, alam mo yun, swak na swak yung pag-uusapan natin ngayon dahil sabi ko nga kanina, ito yung unang Sabado sa buwan na ito at marahil ang iba sa atin ay nagtataka o naguguluhan pa na pakalahati na yung taon. Actually, lumagpas na nga ng kalahati ng taon at ang iba sa atin nagtatanong, may mangyayari pa ba? Pagkatapos ng August, bare month na. Meron pa ba kayang pag-asa? Yung mga plinano ko ba noong mga nakaraang buwan, noong mga nakaraang taon ay mangyayari pa ba? Dahil iilang buwan na lamang natitira sa atin. But the reality is, mga kaibigan, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung first D sa series natin na 6 Ds of an Empowered Life. And kung kayo po nakatutok ngayon sa aming Facebook Live, paki-like, paki-share na rin yan para marami pa ang makapakinig sa ating talakayan na ito. So to begin with, ang title po ng ating episode ay Person Without Doubt. Ulitin ko lamang, Person Without Doubt. Posible ba yun na hindi tayo magkaroon ng pagdududa? Posible ba yun na hindi tayo mag-overthink sa mga bagay-bagay? Ikaw ba, Kuya Carlo, pag narinig mo yung doubt na yan, ano ba yung pumapasok sa isipan mo o minsan ba nagkaroon ka na rin ng doubtful mind and heart? Ay nako, mula noon kapatid, kumbaga sa baha, lunod na ako sa doubt nung araw. Maging sa sarili kong kakayanan, di ba yung katulad natin, mga PWD, ang doubt mo, ang kalaban mo muna dyan, ang sarili mo eh. Iniisip mo, kaya ko ba? Tapos yun nga, mahal ba ako ng Diyos? Minsan maging sa, eto na, hinanda mo na lahat para you prepare for an exam or for an event, gano'n. Tapos sa gitna ng gano'n, nagdududa ka pa rin. Pero again, kung titingnan mo lang talaga, yung sabi ko, iwas-was mo lang yan. And just go and see, yung nga, isang
naalala ko minsan nito yung nga palagi sinasabi ng misis ko sa anak ko dahil siya talaga parang gano'n puno ng duda sa sarili. Sabi ng misis ko sa anak ko, anak, sige na magpunta ka na doon. Hindi ka nag-iisa, huwag ka magduda. Kasama mo ang Holy Spirit. Parang gano'n lang. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Kapatid, pagduda lang, punong-puno. Pero meron tayong solusyon dyan. Dahil paniniwalaan lang talaga natin na hindi tayo, may kasama ka nga, paniwalaan mo yun, kaiwanan ng ating Panginoon. Tama yan, Kuya Carlo, no? Dahil doubt is something that everyone experience. Hindi lang tayong mga person with disability, hindi lang yung mga tao sa labas, lahat po tayo nakakaranas ng pagdududa. With doubt in everything, no? We start to think of our value as a person. Dito nagsisimula yung nag-overthink tayo sa mga ginagawa natin. Pinagdududahan natin yung ability na meron tayo, yung kakayanan na meron tayo. At bawat araw, panigurado ako, ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng doubt. Pero kaibigan, doubt is natural. Doubt is always there. But the difference between that is how we respond to that kind of doubt. Kasi lahat tayo, sabi ko nga, nararanasan yan. Pero ang tanong, how do we respond to that doubt? Paano ba tayo lumalaban? O paano ba sabihin to? Paano tayo nagre-respond pag nakaranas tayo o nakaramdam tayo ng pagdududa? Kasi alam niyo mga kaibigan, for many persons, no, or for many people rather, na may mga disability, ang lagi nilang doubt kaya ko ba? May worth ba ako? Kasi ito yung naririnig ko sa labas. Ito yung nararamdaman ko sa paligid na sinasabi nila na you are useless, you are helpless, you are hopeless. Ito yung mga bagay na nagdidikta sa pagkatao natin. Ito yung mga bagay na humuhulma sa ating kaisipan. Kaya naman, I'd like to give emphasis on this, na yung mga sinasabing you can't do it, you are not capable, yan yung mga bagay na dapat hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Bakit? Because doubt is just a feeling, but it is not a fact. Ulitin ko po, no? Doubt is a feeling, nararamdaman natin yan, emotion natin yan, but it is not a fact. Bakit? Hindi naman kasi ang doubt ang nagsasabing ito yung destination mo. Hindi naman ang doubt ang nagsasabi na ito ang patutunguhan mo. But sometimes, it takes one great decision for us to make para labanan yung doubt na yan. Para tanggalin sa isipan natin yung doubt na yan. No? May iba sa atin, maybe the rejection, no, sa pagtatrabaho, yung employment, just like me. Ilang beses din akong na-reject, no, sa pag-apply ng trabaho because of my disability. Nagduda ka, yes, nagduda ka sa kakayanan mo kung worthy ka ba na kumbaga sumubok pa o meron pa bang nakalaan na magandang daan para sa'yo. Marahil ang iba sa atin nagda-doubt na nasaktan na sila minsan ng kapamilya nila, they felt betrayed, nagdududa sila kung worth trusting pa ba yung taong ito. Marami tayong pagdududa, no? Sa pagnenegosyo, nagdududa tayo kung magpo-flourish ba ito. Minsan sa pag-aaral natin, nung minsang nakaranas kang bumagsak, nagdududa ka kung papasa ka pa ba next semester, kung next quarter, okay pa rin ba? Ang dami po nating karanasan patungkol sa pagdududa na yan. Pero if there's one thing na gusto ko rin pong sabihin, na ang isa po kasing kalaban, the greatest enemy of purpose is doubt. Diyan po iikot yung talakayan natin ngayon dahil I know that we were all created uniquely and differently. Lahat tayo may purpose. We are not an accident, sabi nga sa isang libro. Kaya naman, pag-usapan natin na ang kalaban po ng purpose ay yung doubt. No, yung pagdududa natin sa kakayanan, sa gift na meron tayo bilang isang individual, sa talento na meron tayo. Pero Kuya Carlo, bakit kaya nagkakaroon tayo ng doubt? Bakit ba mas pinapaboran natin, mas lagi nating pinipili yung salitang pagdududa kaysa sa pagpapatuloy? May nais po ba kayong ibahagi patungkol doon? Well, ang akin dito, hayaan mo bumalik ulit ako doon sa kanina sinare ko, yung sa
sa creation. Ang tanong ko nga doon, si Adan ba nung binigyan sa kanya ng authority ang Lord na to control everything, to have dominion, tapos nilinlang siya ng diablo, siya ba ay nag-doubt sa sinabi ng Lord na binigyan sa kanya ang kapangyarihan? Maaring, pero yung nga, nilinlang siya. Pero ang bawat isa sa atin may possibility magpunta doon. Pero again, yung nga sinabi mo, hindi to, it's not the reality, hindi yun yung totoong nangyayari sa buhay. Fasad lang yan. Meron ang katotohanan ay, for example, yung nga, that the doubt will just bring us down always. Pero kung why worry? Bakit tayo kung pwede naman natin umpisan kumilos na isang tabi ang ating mga worry. So Joash, yun lang. Tuloy mo muna yung mga sinishare mo. Kaibigan, the reason why we started this series sa doubt is because tayo po mga tao, it is very natural for us na magduda. Pero ito yung pinakamaganda dito sa sasabihin ko mga kaibigan, na di ba kanina sabi ko, lumagpas na tayo sa kalahati ng taon at ilan sa atin nagdududa pa rin kung may maganda ba nakalaan, no? Kung mararating pa ba natin yung gusto nating puntahan, mabibili pa ba natin yung mga bagay na pinapangarap natin. In short, andun yung doubtful mind and heart. Pero ang sabi po dito, so nabasa ko po while preparing for today, is it is our choice not to let that kind of doubt have the final say. Ulitin ko po, no? It is our choice not to let that kind of doubt have the final say. Kasi pag paiiralin po natin yung doubt na yan, yung takot na meron tayo sa ating puso't isipan, na sasabihin natin, hindi kasi wala akong pera eh. Kasi ito lang kasi yung meron ako. Ito lang kasi ako eh. No, mas higit sila kaysa sa akin. Yung doubtful mind and heart natin nagsasabi na, alam mo, mas better sila kaysa sa'yo. Palitan natin yung thinking na yon. Sometimes we are afraid to fail. Tama naman. Pero palitan natin na, instead of us thinking, what if I fail? Sabihin natin, what if I succeed? What if I can't help? Palitan natin ng what if I can help. Na nagsisimula kasi yung change of perspective natin, nagsisimula yung change of respond natin sa doubt on how we think, on how we use our mind na maintindihan na oo, natural ang doubt, oo, ang doubt ay emotion natin, pero ang doubt po ang doubt po ay hindi nagsasabi na ito ang magiging final destination mo. Na itong doubt na meron ka ang magdidikta na Joash, Carlo, wag mo nang ituloy yan dahil hindi magiging maganda, dahil sinasabi nila na visually impaired ka, sinasabi nila na wheelchair user ka, sinasabi nila na ito ka lang napakaliit mo lang na tao, hindi mo kakayanin yung mga responsibilidad o obligasyon ng isang empleyado, o kaya sasabihin ng iba, alam mo, itigil mo na yung pangarap mo, nahihibang ka na ba? Hindi mo kaya yan. You know, sa mundong ginagalawan natin, we will often hear those kinds of statements. Pero kaibigan, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, na yung strength, yung ability, yung skill na binigay sa atin ng Diyos, that really matters. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Joash, paano ba mawala yung doubt na yan? Paano ba hindi mag-dwell sa doubt na yan? Kasi yung title natin is Person Without Doubt. Di ba sabi nyo nga natural yan? Yes, natural yan. Pero naaaral, nahuhon yung ating response sa doubt. Kasi wag nating pairalin lagi yung pagdududa. Pairalin natin yung kakayanin natin. Di ba? If I'm not mistaken, couple of years ago, ang sabi ko, wag nating isiping hindi natin kaya dahil hindi pa natin nasusubukan. Tama po ba yun, no? Huwag nating isipin na hindi natin kaya. Kasi hindi pa naman talaga natin siya nasusubukan. Hindi pa naman talaga natin nagkakaroon ng resulta about that. And
Doubt is something, or doubt is a choice for us to move forward. Pipili lang tayo, mag-step forward ba tayo, mag-step backward. Kaya nga, babalik tayo sa purpose natin. How can we able to put into practice or put into reality yung purpose na in-entrust sa atin kung puno lang tayo ng doubt, kung iikot lang ang buhay natin sa doubt. And dito din, mga kaibigan, one of the statement na nabasa ko rin po is, we will not let that doubt overpower the purpose entrusted to us. Kasi lahat naman tayo may ability. Lahat naman tayo may kakayanan. It's just that, paano ba natin ito lalabanan? And later on, sa second part mo ng ating programa, tuturuan namin kayo ni Kuya Carlo na mga ways, mga points kung paano natin ma-overcome or kahit pa paano pakalmahin yung sarili natin sa mga panahong nakakaramdam tayo ng pagdududa. But before we continue on that, gusto ko lamang pong tanungin, no? Pwede niyo pong ilagay ang inyong sagot sa comment section o kaya naman, Kuya Carlo, ano nga ba yung cellphone number na maaari nilang i-message? 0916-296-6625. Salamat, Kuya Carlo, no? Ang tanong po dito is, what doubt has been holding you back? Anong klase ng pagdududa ba ang pumipigil sa'yo para magmahal, para mangarap, para magpatuloy sa buhay? At ang pangalawang reflection question natin ay, what is that one step you can make to overcome doubt? So dalawang question na po iiwan namin sa inyo ni Kuya Carlo bago tayo magpatuloy sa ating programa. Dahil ito pong mga katanungan na to ang magbibigay sa atin ng clarity, ng guide, na sa buhay, it is uncertain. But always remember that we have a certain God who will never leave nor forsake us despite how many times we doubt, despite how many times we feel afraid, no matter how many times we feel like we are not worthy of the chance to move forward in life. Yan lamang mga kaibigan, magbabalik po ang programang May Kasama Ka makalipas ng awiting ito. Diyan lamang po kayo. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, huwag magpatalo. Sa mga pagsubok may nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka.
kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-isa. Oh, hindi ka mag-isa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kaibigan, ikaw pa rin ay nakikinig sa ating programang May Kasama Ka. Dito lang yan sa 1116 DXAS, your community radio. Ang 1116 DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Ang FEBC ay miyembro ng mga kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, but donor-based radio station na kung saan tayo ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kung nais niyo pong maging kabahagi ng ating radio ministry, ay maaari po kayong mag-send ng inyong mga donasyon sa ating mga bank account. I-scan niyo lamang po ang ating mga QR code at kung sakaling kayo po ay nakapag-send na ng inyong mga donasyon, ay maaari po kayong magbigay sa amin ng mensahe. Hanapin niyo lamang po ang aming official Facebook page, ang 1116 DXAS Your Community Radio, para naman personal namin kayong mapasalamatan. Muli, maraming salamat sa inyong pagiging kabahagi sa ating radio ministry. Maraming salamat and God bless you. Kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programa at pinag-uusapan nga natin ang series na 6 Ds of an Empowered Life at inumpisahan natin sa Person Without Doubt. Pero bago tayo magpatuloy, kaibigan, maaari niyo po akong i-follow sa aking official Facebook page at sa aking TikTok account. Hanapin niyo lamang po ang Kuya Joash, KUYAJOASH, para naman kung sakaling nais yun ng inspirasyon o makapakinig ng mga kwento o encouragement, ay maaari niyo pong bisitahin o panoorin ang aking mga videos. At pakishare na rin sa mga kapwa natin person with disability at sa mga tao, mga kaibigan, mga minamahal nyo, para naman makapagbigay tayo ng good vibe sa kanilang lahat. Yun, maraming salamat kaibigan sa inyong suporta. Pinag-uusapan natin kanina yung about sa doubt at nag-iwan kami ni Kuya Carlo ng 2 katanungan. Ulitin ko lamang, no? Yung first question natin was, ano ba yung kind ng doubt na nag-hold back sa iyo para ipagpatuloy ang isang bagay? At ang pangalawa namang katanungan ay, ano ba ang isang paraan para ma-overcome mo ang pagkakaroon ng doubtful heart and mind? And ngayon kaibigan ay tuloy-tuloy tayo sa pag-uusap o sa usaping doubt, dahil sabi dito mga kaibigan that every day, every single minute or hour, doubt will knock on our door. Kakatok yung doubt anytime. But we are not to invite that doubt to stay
with us. Di ba ang ganda? Doubt will knock anytime at our door, but we are not to invite that doubt to stay with us. Yan sana yung matandaan natin ngayong araw na oo nga naman, kakatok yung pagdududa sa lahat ng bagay, but we will not let that kind of doubt stay with us forever. Why? Because if that kind of doubt stayed with us, mananatili na rin tayong nakastay kung saan tayo. We will never move forward. We will never step forward dahil mas pinili nating panatilihin ang pagdududa kaysa isipin ang ating purpose, ang ating pangarap, ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Di ba sabi nga sa isang scripture, God didn't give us something to be afraid of. No, hindi niya tayo binigyan ng pusong natatakot, ng isipang natatakot. Pero ang ibinigay niya sa atin ay ang pagkakaroon ng kapayapaan and assurance that yes, doubt might or may knock on you, on the door of your home, sa trabaho, sa eskwelahan, o kung nasaan ka man. But our response is not to let that doubt stay with us. Yun yung sinasabi namin ni Kuya Carlo kanina, na how do we respond? Magpapaalipin na lamang ba tayo sa pagdududa? O hayaan natin ang pagdududa na maging daan upang matuklasan natin yung, dito pala akong magaling. Ito pala yung gusto kong gawin. Yung doubt na yan will be our doorway, no? Yung daanan para matuklasan, maramdaman, maranasan natin yung sinasabi nating comfort, yung iniisip nating convenience, no? In short, isipin mo na yung doubt na yan, yun yung daan para marating mo yung gusto mo. Dahil pinili mo na ang doubt ay daanan lamang at hindi panatilihin sa puso't isipan natin. And mga kaibigan, sabi nga dito, no, for God didn't give us the spirit of fear. No, tama naman. Hindi niya tayo binigyan ng spirito para matakot. Hindi niya tayo binigyan ng kumbaga ng authority para ang pagdudahan ng mga bagay-bagay, but He uses that doubt for you to discover who you really are. Sino ba talaga si Joash? Sino ba talaga ako? Ano nga ba talaga ang kakayanan na meron ako? Tama po ba mga kaibigan? Kaya naman, sana as we continue to talk about this, na-enlighten na kayo na, okay, I have to overcome this. I have to step on this. Kailangan, everyday may improvement na nagdududa man ako sa kakayanan ko, pero pipiliin kong wag isipin o pansinin yon dahil may mas malawak pang naghihintay sa akin. To give you a story, mga kaibigan, nung ako po ay nag-review for the board exam, syempre, tao lang naman ako, no? Andun yung pagdududa ko na kakayanin ko ba? Papasa kaya ako kasi hindi tulad ng iba, ako po ay may visual disability. So, pinagtutudahan ko agad yung aking kakayanan kung kaya ko bang masagutan yung licensure examination. Andun yung takot ko na what if bumagsak ako? What if hindi ko kayanin? Tapos andun din yung pressure na lahat ng mga nauna sa'yo na nag-take ng exam pumasa. Yung mga kakilala mo, kaibigan, classmate or batchmate mo, nakalagay yung pangalan nila sa mga pumasa sa board exam. And here you are, no? Ako po, here I am, nag-iisip, kakayanin ko ba? Pinagdududahan ko yung kakayanan na meron ako. Pero, instead of dwelling on that doubt, pinili kong, lalaban ako. Kung ano man ang mangyari, importante, sinubukan ko, I gave my best, I tried my best para pumasa at masagutan yung exam. And on the day of the licensure examination, andun yung kaba. Natural yan. Pero sabi ko, this is
my chance. This is my chance, hindi lang para sabihing magaling ako, hindi lang para magyabang ako, pero this is my chance to make a difference. That despite my disability, I can do something more. I can contribute something more. No, maging inspirasyon ako sa mga tao kung sakaling pumasa ako. Maging inspirasyon ako sa mga taong katulad ko na may kapansanan na kung si Joash kinaya, pues kakayanin ko rin. Kung si Joash hindi sumuko, pues hindi rin ako sasuko. And because of that determination, no, pinalitan ko yung doubt ng determination. With God's grace, I was able to pass the licensure examination for teachers. So, ayun yung choice natin eh. Magpapatalo ba tayo sa pagdududa? O pipilitin nating alpasan yung pagdududa na meron tayo? Are we going to let that doubt stay with us? Or are we going to let that doubt be our way to be on top? To reach the achievements that we want, to have that kind of success that we have. Kasi tayo mga PWD, aminin natin, minsan talagang malaking question mark sa atin yung salitang, kaya ko ba? Ngayon pa lang kaibigan sinasabi ko, kaya mo. Kaya mo, basta't pipiliin mong kayanin. Kung mag-fail, at least sinubukan mo, may natutunan ka. Kung nag-succeed, wow, thank you, nalagpasan mo. Which is which, panalo ka pa rin. Which is which, you've learned something. Which is which, you've grown. Which is which, you made a difference. Before, ito ka. Ngayon, ito ka na. Diba? Ang ganda lang pakinggan na from doubt, nagkaroon ng transformation. From doubt, nagkaroon ng success. From doubt, nagkaroon ng better you and I. So I'm going to share you 3 points or 3 ways how to overcome or address doubt. And mga kaibigan, be mindful of this. No, kung kayo po ay nakikinig sa amin ni Kuya Carlo, alam namin na at some point you are bombarded with a lot of information. Kaya naman you can have your phone with you, no? Take note ka, kung may ballpen ka or paper, isulat mo itong mga ito, malay mo makatulong. Lalo na kung dumadaan tayo sa mga ganitong season ng buhay natin na mas matindi ang doubt kaysa sa kumpiyansa sa sarili. No? Tama ba yon, no? Sana wag nating hayaan na lamunin tayo ng pagdududa na yan. So, here we go. Number 1 is replace doubt with truth. Di ba sabi kanina doon that doubt is a feeling, it is an emotion, but it is not a fact. Nararamdaman mo to, oo, nagdududa ako, pero hindi ito ang katotohanan, hindi ito ang truth na nagsasabi na Joash, ito ka lang, Carlo, yan ka lang, pero palitan natin yung pagdududa ng katotohanan na meron po tayong kakayanan, na meron tayong ability. Di ba? Doubt often whispers, you can't do it. You can't do it, you can't make it. But the truth reminds you of your worth. The truth reminds you of your value. The truth reminds you that God gave you, that God gave you a certain ability, talent, or skill that will uplift you and uplift God. Tandaan po natin yan. Sometimes doubt will whisper, Joash, ano ka ba? Suko ka na, di mo kaya yan. But the truth sets us free. It reminds us of our value. Joash, nilikha kita, may talento ka. Truth reminds us of our worth, na despite your disability, you are worthy. You are capable. No, ilang beses ka mang, alam mo yon, ilang beses ka mang lumagapak sa buhay. How many times you've reached the rock bottom of your life. Yet the truth reminds you that you have many chances to rise up, to rise above. Doubt will whisper, tigil na.
But the truth will speak louder, will remind you na Jowash, tuloy ka lang. Tuloy lang tayo, laban lang. Ang sarap, do? Because we are all created with purpose. Do not let that doubt dictate your future. Do not let your doubt dictate who and what you are. Positive affirmation is very important. Why? You affirm that Jowash, Carlo, o kung sino man, o ano man ang pangalan mo, you affirm that you are given a destiny. That you are destined to be somebody. That you are destined to be an overcomer. That you are destined to be more than conqueror. That's why choose truth over doubt. Huwag nating hayaan ang pagdududa ay maging kasinungalingan. But instead, let the truth shout that no matter who and what you are, no matter what your flaws or imperfections are, you are valued, you are worthy, and you are capable, just like the others. Kasi may purpose ka. Kasi may talento ka. Kasi binigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Yun pong lagi nating iisipin. Tama po ba, no? I know that you will agree with me. I know that you will agree with me that eventually, at the end of the day, everything will be okay. Don't believe everything that you think. Believe what is true. Hindi lahat na nasa isipan mo, hindi lahat na nasa puso mo, totoo yan. Kasi, hindi naman lahat ng bagay nagsasabing the best ka. Hindi lahat ng tao magsasabing ikaw ang magaling. Hindi lahat ng tao magsasabing, I support you, we are here for you. May iba dyan because of inggit, because of galit, because of kung ano mga rason. They will say a lot of things, negative things about you. But just choose yung mga bagay, yung mga words na makakapag-uplift, makakatulong, magiging inspiration or motivation mo to keep moving forward in life. Ano yung pangalawa? Yes, ito ang pinaka-importante, take the new step. Hindi lang, okay, pinakinggan ko ang sarili ko, Jowash, kaya mo yan. Pero anong gagawin mo after nakinig ka lang sa truth? In-embrace mo lang yung truth. Pero syempre, dapat may action tayong gagawin. Take the new step. No, dapat hindi lang tayo nakastay lang sa kung saan tayo. Kasi di ba, some of us will say, some of us will experience that doubt will knock on their door and they will allow that doubt to stay with them. Pero ikaw, iba ka. Kumatok ang pagdududa sa pintuan mo, but you did not invite that doubt to stay with you. Rather, you take a new step. Hindi mo kailangan maramdaman na you are 100% confident, that you are 100% ready, that you are 100% prepared. Hindi kailangan 100% na maramdaman mo na kaya mo, okay ka. It is just what? Kailangan mo lang maramdaman na kailangan mong gawin to because you are courageous enough to take that step anuman ang kahinatnan, anuman ang ating pasukin. No, it will be uncertain, it will be unknown, but taking a new step is a big decision for you to make na hindi, tatayuan ko to, susunod ako, gagawin ko to, I will not let that doubt dictate me. I will not let that doubt dictate my path. Instead, I myself, yung regalo na binigay sa akin ng Diyos, yung disability na meron ako, gagamitin ko to be an empowered individual, to empower somebody, to be an inspiration, to make a difference, or in short, ipapakita ko sa mundo na despite my disability, I am somebody. Yun ang importante doon. Taking one step is like making great decision. One big decision na tatayuan ko to, gagawin ko to, whatever the result is, ang importante,
pinanindigan ko to. Tandaan nyo to. Progress starts with one courageous step. People might say, ang wild naman ang imagination niya. Grabe, people might say na grabe naman, napaka-wild naman na gusto niyang gawin yan. Kumbaga, out of this world yung gusto niyang mangyari, no? Kumbaga, kakaiba siya sa lahat. But remember this, progress starts with one courageous step. Tandaan niyo po yan. Confidence, tandaan niyo po ito, that confidence grows through actions, not by waiting for fear to disappear. Tandaan niyo po yan, ha? Confidence develops through actions and not by letting or by not waiting for fear to go away. Ang fear lagi nandiyan yan. Pero yung kumpiyansa mo sa sarili na, I will face the Goliath of my life, no? I will face this giant in front of me. Yan ang hindi matitinag sa'yo. Yung pagkakaroon mo ng confidence, nung pagiging courageous mo, na anuman ang hirap sa'yo, yes, may takot, may pagdududa, but my purpose, my ability, my plan, no, my desires are greater than these doubts. And the last step, no, for us to overcome or address doubt is don't face doubt alone. Hindi ka nag-iisa, kaya nga tayo may programang may kasama kayo. Kaya nandito kami ni Kuya Carlo, hindi man namin kayo physically kasama, naririnig nyo lamang po kami at napapanood nyo kami sa ating Facebook Live o kaya sa radyo, napapakinggan kami. Pero nandito kami to battle with you, to remind you na hindi ka nag-iisa. That's why it's very important for us to have a village, to have a community, to have a support system. Yan ang pinaka-importante sa lahat because no matter how good we fight in life, no matter how good we are in dealing with this kind of doubts, if we are just alone, mapapagod po tayo. Manghihina rin po tayo. That's why we need to surround ourselves with people that, number one, believe on us, number two, supports us, and of course, God didn't allow us to be alone. Kaya nga, may pamilya tayo, may kaibigan tayo, may village tayo. And lagi natin tatandaan that God is with us. Okay? That God is with us, and we also need people to encourage us, to uplift us, to pray for us, and to remind us of our potential. Tandaan po natin that for us to be able to overcome all of this, we have to trust God. We have to trust that in this season of our life, God is with us. Pag nakita mo yung obstacles, no? Pag nakita mo yung obstacles lang at hindi mo nakita yung opportunity, doon tayo nakakaroon ng problema. That's why do not let your eyes see the obstacles alone, but see the opportunity that lies ahead. Kaya yung pagdududa natin, andyan yan, natural yan sa atin, but we can overcome that by number one, believing in truth. Number two, taking one step at a time. And number three, by facing doubt with the people that loves us the most, with the people that supports and believe in us, with the people that says, Joash, Carlo, o kung ano man ang pangalan mo, kaya mo yan. Tandaan po natin, when our faith is greater than our fear, then our future is greater than our doubt. Ang ganda, no? When our faith is greater than our fear, then our future is greater than our doubt. Mga kaibigan, maraming salamat dahil sinamahan nyo kami ni Kuya Carlo. At alam ko na ang ilan sa atin ay, alam niyo yun, dumadaan sa ganitong sitwasyon, yung pagdududa, even kami ni Kuya Carlo, no? Dinadalaw rin kami ng mga pagdududa. But wag po nating hayaan na ang mga bagay na to ang sumira humadlang sa pangarap natin, sa pananampalataya natin, at sa pag-asa na meron tayo. And
Ngayon, mga kaibigan, one step at a time lang tayo. Huwag nating madaliin. Kung sa tingin mo, malapit na ang August, no? Malapit na mag-Burr months, ano na mangyari sa buhay ko, 2026 na, 2027 na next year, parang ito pa rin ako. I'm very doubtful of what will happen next. I'm very doubtful of my future. I'm very doubtful of what really lies ahead of me. Always remember that God is in control. And before I finally end, ito yung gusto kong iwanan po sa inyong lahat. Doubt may slow you down. Tandaan niyo po, no? Doubt may slow you down, but it doesn't mean that it will stop you. Doubt will slow us down. Oo, medyo babagal tayo sa paglakad, but it will never stop us on dreaming. It will never stop us on hoping. It will never stop us para mabuhay ng masaya, ng payapa at masagana. Remember that doubt is always there, but it is our response if we will let that doubt stay with us. Muli mga kaibigan, nakasama nyo kami ni Kuya Carlo sa ating programang May Kasama Ka. Sa ngalan ng himpilan nating 1116 DXAS at ng ating technical team na si Kuya Rolando, maraming salamat po sa suporta ninyo. Tuwing Sabado 8:30 to 9:30 AM, mapapakinggan nyo kami ni Kuya Carlo at kasama nyo kami sa anumang laban o hamon ng buhay. Ako si Kuya Jowa, siya nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Muli maraming salamat, God bless, and happy weekend, kaibigan. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.